Mga araw na po ako. Tonight's message was entitled, The Power of Prayer. Pakisabi nyo nga po, sabihin natin, The Power. The power. Ayun, may power talaga. Sabay-sabay, mas malakas ulit. The Power. The power Of Prayer. of prayer. Ang kapangyarihan ng pananalangin. Amen. There are 3 things na nais ko pong impart o ituro sa inyo ngayong gabing ito kung gusto nyo. Sabihin mo sa iyong katabi, Katabi, handa ka na bang makinig? handa ka na bang makinig? Sabihin mo sa kanya, paalala lang, Alala lang, ang taong hindi nakikinig ng salita ng Diyos ang taong hindi nakikinig sa salita ng ay Diyos pumapangit. ay Ay lalong pumapangit. Gusto mo ba yun? Gusto mo ba yun? Gusto mo ba yun? Siyempre hindi. Hindi. So brothers and sisters, tingin po kayo sa magandang lalaki ng kaunti. At sa ating pagkapatuloy, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang makulit, Huwag makinig kang ka. makulit. So sa ating pagkapatuloy, tingin po kayo sa akin, life has battles. Hindi natin may alis ang katotohanan na yan. We cannot fight alone. There are storms we cannot control, burdens too heavy to carry, and questions we cannot answer. In times like this, our own strength is not enough. Ano ibig sabihin? Ang buhay, brothers and sisters, ay may mga laban. Men, may mga laban na hindi natin kayang labanan. Lalo na tayo ay mag-isa. May mga bagyong hindi natin makukontrol. Pasaning masyadong mabigat na buhatin at mga tanong na hindi natin masagot bukod sa mat. Amen? Amen. But sabi dito, brothers and sisters, no, sa ganitong paraan o sa ganitong mga panahon, should I say, hindi sapat ang ating sariling lakas kung meron na tayo. Hindi sapat ang karunungan. Sabihin niyo po, hindi sapat Hindi sapat. ang lakas, Ang lakas. karunungan, Karunungan. ang pera. Ang pera. Amen po ba? Amen. So, kahit meron ka nito, hindi siya sapat. Kaya ang sabi dito, mga kapatid naman, kaya kailangan natin ng isang mas dakila. We need much greater. Kinakailangan natin mas dakila, ng isang mas dakila, at kailangan natin yung tinatawag na kapangyarihan ng panalangin. Sabihin mo sa iyong katabi, itaas ang dalawang kamay, kailangan natin Kailangan ang natin ang kapangyarihan kapangyarihan ng panalangin. ng Mas panalangin. malakas, sabay-sabay, kailangan ko Kailangan ko ang kapangyarihan Ang kapangyarihan ng panalangin. ng panalangin. So ang tanong is this, what is the power of prayer? Sa madalit sabi, tukuyin natin. Ano nga po ba yung kapangyarihan ng panalangin? Sabi natin, ano? Ano? Ano mangyari sa iba, hindi sumasagot? ano? Sabi mo, sabay ka sa amin. Sabay ka sa amin. Huwag kang ganyan. Huwag kang So, ganyan. sagot ka eh. Sabi natin, ano ang kapangyarihan Ano ang ng panalangin? ng panalangin? Simple lamang po, first things first. Number 1, prayer releases God's intervention. I like that word. Sabi natin, it releases It releases God's God's intervention. intervention. Sa madalit sabi, ang panalangin ay susi sa pagkilos ng Diyos. Are you listening? Pag sinabi natin intervention, pamamagitan. Kung gusto natin kumilos at mamagitan ng Diyos, dapat manalangin tayo. Amen. Jesus taught in Matthew chapter 7, verse 7, ask and it will be given unto you. Itinuro ni Jesus. Sabi mo, humingi ka, Humingi ka at ikay bibigyan. at ika'y bibigyan. Okay, ngayon fried chicken. May fried chicken. Meron ka bang ibibigay? Sabi mo, pag wala, darating. Ay, dalawa. Nakikinig ko kayo? Bahala kayo sa buhay niyo pag di kayo nakinig. Prayer invites God to move in our situation. Huwag natin kalilimutan yan. Kapag tayo nananalangin, yan po yung nag-aanyaya sa Diyos na kumilos sa anumang ating kalalagayan. And including that, gusto kong idiin, when God step in, miracles happen. Sabi natin, when God step in, Step in. kapag ang Diyos ay umentra na, pumasok na, humakbang na, mangyayari at magaganap yung himala. Amen. Kaya sinasabi sa Jeremiah 33 verse 3, as I read, call unto me, and I will answer thee. Sabi mo sa iyong katabi, Katabi. kaliwat kanan, harap at likod, hoy! Sabi mo sa kanya, sabi niyo po, pag tumawag ka sa Diyos, Pag tumawag ka sa Diyos, sasagot siya sa iyo. sasagot siya sa iyo. Kahit wala siyang telepono. Kahit wala siyang telepono. Amen.
Amen? Amen. God responds, move when we call or pray. Yan po yung magandang katotohanan dito. Kapag tayo ay nananalangin, sumasagot ang Diyos. Hindi katulad ng other people. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw kaya. Ikaw kaya. Nagtatago ka eh. Tumutugon ang Diyos at kumikilos kapag tayo ay tumatawag sa Kanya. Kaya yun yung isa sa tinatawag nating kapangyarihan ng panalangin. Sabihin natin, kailangan ko yan. Kailangan ko yan. Kung gusto Amen. natin kumilos at makakilos ang Diyos sa buhay natin, we need to pray and pray and pray and pray. Katulad nga po ng isang awitin na delikha ko, kung may problema ka, tawag ka sa Kanya. Hindi niyo alam yung kasunod, di ba? Siyempre. Huwag kang mag-aalala, tutugunin Kanya. Sabi niyo nga po, just pray. Just pray. Parang walang kalatoy-latoy yung sagot niyo. Just pray. Just pray. Just pray. Just pray. Just pray. And God will make a way. And God will make a way. Ganda. Walang pumalakit yan. So that is number one, brothers and sisters. Amen? Napakasimple, pero wrong. So, the power of prayer, brothers and sisters, atin pong mga kapagmanang binigyan din yung unang bagay, prayer releases God's intervention. Ang panalangin ay susi sa pagkilos ng Diyos. So, kung gusto natin kumilos ang Diyos, mga kapatid ko minamahal, pray. At isa po, brothers and sisters, sa definition ng prayer na ibinigay ng Son Man of God, to pray means allowing God to move. Sabi natin, to pray means allowing God to move. Kaya pag nagdadasal tayo, huwag natin kalilimutin na yung pananalangin ay nagpapahintulot sa Diyos na kumilos sa ating buhay. Yabang siya ay makapangyarihan at sobra. Amen. Number two, brothers and sisters, sabihin mo sa iyong katabi, okay ka ba dyan? Okay ka ba dyan? Sarap ng buhay mo, may electric fan, di ba? Ganda pa ng damit. Mas magandang lalaki pa yung preacher, saan ka pa? Yahoo! Number two, sabihin natin, number two, Number 2. prayer gives spiritual Spiritual strength. strength. Nasa dalawang kamay. Prayer gives spiritual strength. Sabi mo, akin ito. Akin ito. Akin ito. Akin na to. Sa madalit sabi, ang panalangin ay nagbibigay ng spiritual na lakas. Grabe. When we pray, power comes in. Naalala ko tuloy sa Book of Acts, di ba? Sabi ko, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. And when do we do pray? The Holy Spirit intervene. Sa panahon na ilang na. Amen? Yung tuhod na gagamitin natin sa pagload at pananalangin. Ang sa magiging daan upang ang Diyos ay kumilos sa buhay natin at tayo bigyang kalakasan digit pa sa ating kailangan. In Luke chapter 9 verse 28, anong sinasabi ng Bible? He went up to the mountain to pray. Si Jesus po umakyat ng bundok kasama yung kanyang mga sidekicks. Nakikinig po ba kayo? Amen. Sino yung sidekick ni Jesus? Sidekicks, no? Ni Jesus kasi plural. Walang iba si James and John. Si Santiago at si Juan. In scripture and in theological reference, words prayer serves as a conduit of divine strength and support, a means by which believers draw near to God, strengthen their trust in His power, and receive spiritual fortitude to face life's challenges. Magandang dumating ito sa ating pandinig kasi ganito po yung pagkasabi niya Kung tinignan natin sa Bible Encyclopedia, ito po yung kahulugan. Sa Biblia at sa mga aklat teologika o teolohiya, ang panalangin ay daan upang makalapit sa Diyos. Are you hearing me? Amen. Sabihin natin ang panalangin Ang Panalangin. ay paraan Paraan. para makalapit sa Diyos, Para makalapit sa Diyos. para palakasin